Anong klaseng putahe ang may pasta at tomato sauce? Ano ba yon, Jose? Pasta na may tomato sauce. Magluluto ako ngayon. Ang sarap nun. Magluto tayo ng pasta ulit. Sigurado ka, Jose? Baka masamang kumain ng pasta kapag almusal. Mas masama ang hindi kumain ng pasta para sa almusal. Masama kaya yun? Wow! Ang sarap ng almusal. Kasama ng pasta, mas okay yan. Napakasarap talaga nito. Jose, pumipitas ka ng kamatis para sa salada? Hindi. Gagawa ako ng pasta ulit. Ay, hindi masarap ang pasta na ito. Pero Jose, pareho lang naman ang paggawa mo sa pasta na yan. Oo, palagay ko hindi masarap na pasta lang parati ang kakainin ko. Pwede mo bang itabi para sa akin? Oo naman, Jose. Mula ngayon, kakain na ako ng ibang pagkain kasi mas masayang kumain ng iba't ibang klase ng pagkain. Wow! Ang daming ice cream. Kakainin ko lahat to. Jose, di ka ba masyadong OA sa sinasabi mo? Hindi. Sa palagay ko, nagiging OA ka lang sa pagtingin mong OA ako. Wow! May Jose pala sa ilalim ng ice cream na yan. Linisin mong sarili mo. Di ko kailangan yan. Tada! Mas mahusay pa yun sa sabon. Pero yung ganyan, sabon lang ang makakalutas. Oops! Oras na para maligo. Ay, sobrang init. Wah, masyadong malamig. Hayan, sakto yan. Kailangan ko ng sabon para maging malinis. Naku, namimiss ko ng higanting ice cream ko. Gusto ko nang tapusin ang pagligo kong ito para makabalik na ako sa higanti kong ice cream. Dadagdagan ko pa ng konting sabon para mas mabilis akong luminis. Konti pa nga. Yan ang tinatawag kong bubble bath. Galing! La 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 la. Ano ba yan? La 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 la.
Jose? Jose? Anong nangyari? Masyado bang marami akong ginamit na sabon? Hala. Dapat tanggalin yung mga bula. Para sa'yo yan. Etong para sa akin. Uy, tignan mo, gumagana siya. Naku, nangyari ulit yung kanina. Gaya na nangyari sa ice cream. Ano? Masyadong OA nga yun. Walang problema, Jose. Normal lang ang magkamali paminsan-minsan. Aha! May ideya ako. Hindi ko pupunuin ng vacuum masyado. Ngayon naintindihan ko nang hindi magandang maging OA. Isang buong taon kong hinintay ang araw na to. Birthday ko ngayon. Congratulations, Jose. Ayusin na natin ang lahat. Saan tayo mag-uumpisa? At ang pinaka-importante sa akin, ang cake. Ready? Kailangan lang natin maghintay ng ilang minuto. Di natin pwedeng kalimutan. Paano mo maiisip na makakalimutan ko yung cake? Huwag kang mag-alala. Gagawin natin yung topping habang nagluluto tayo. Gusto ko ng strawberry. Lalabas ako para maghanap ng sariwa. Wow! Nasaan na yung mga tanim kong strawberries? Ha? Obi? Munting unggoy? Kayo ba ang kumuha ng strawberries sa gulayan, ha? Eh ano yan tinatago mo sa likod mo? Birthday ko ngayon. Di ako makapaniwala ngayon yung paggagawin sa akin to. Wala nang strawberries. Relax, Jose. Paano kung gumamit na lang tayo ng ibang prutas? Magandang ideya. Gusto ko mga prutas. Tapos gatas. Ihalo natin. Tapos i-blender. Yung takip! Yeah! Hi, Jose. Sa wakas, natapos din. Ano yung nasusunog? Nakalimutan natin tanggalin yung cake sa oven.
cake ko. Hala, sunog na siya. Relax, Jose. Espesyal na araw ngayon. Hindi natin to dapat sinasayang. Bakit hindi ka nalang mag-blow ng candle at mag-wish ka? Ano yung wish mo? Obi at Munting Unggoy? Ha? Di ako makapaniwala. Sila nagplano ng surprise party mo. Kaya pala kinuha yung 2 strawberries ko? Maraming salamat. Pinakamasayang birthday ko ito. Congratulations, Jose! Jose? Bakit gising ka pa? Gabi na. Kailangan kong kumain. Matutulog na sana ako pero hindi ko kinaya. May ideya ako. Babasahan kita ng libro para makatulog ka. Yay! Gusto ko yan. Sige, tara na. Nakahanap ka ba ng masayang kwento? Titilaok ng mga manok pero gising pa rin ako. Sige, isang napakagandang storya. Noong unang panahon, may isang prinsipe na naghahanap ng kayamanan sa isang kastilyong malayong malayo pero may halimaw sa loob ng kastilyo. Kinalaban ng prinsipe yung halimaw. Nanalo at nakapasok siya sa kastilyo. May malaking baul sa loob. Binuksan ito ng prinsipe at nakahanap siya ng treasure. Wow! Ang galing! Mga pagkain! Jose, hindi yun pagkain. Ginto ang nasa loob. Ginto? Ang boring naman ng storya mo. Sinong pipili ng ginto kung merong pagkain? Sunod na storya na tayo. Tingnan natin kung makatulog ka dito. Noong unang panahon, may isang misteryosong bahay. Sabi ng iba, bahay daw yun ng engkanto. Isang araw, may isang makulit na bata na gustong pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok niya, may narinig siyang ingay, kaya nag-imbestiga siya. Pero dapat hindi niya yun ginawa kasi may nakita siyang multo na gumawa ng masasamang bagay. Kakainin ng multo ang lahat ng pagkain ko. Relax lang, hindi niya gagawin yan. Pero ang sinabi mo, gagawa siya ng masasamang bagay. Gising na gising tuloy ako ngayon. Ay, tingnan natin to. Baka magustuhan mo. May isang magsasaka. Binigyan siya ng magic beans. At lumaki ito ng isang higanteng beanstalk. Umakyat siya sa beanstalk. At nung nakarating siya sa tuktok, nakakita siya ng isang higante. Wow, wow, wow.
Nasaan na yung higanting bean? Jose, hindi yun higanteng bean. Totoong higante siya. Ang galing, pero di pa rin ako inaantok. May iba pa bang kwento? Pero inaantok na ako. Huli na to at magkukwento ko ng totoong kwento naman. Merong isang tao na gustong makatulog pero hindi siya inaantok. Hay, napaka-boring niyan. Pagdating ng gabi, wala nang ibang magawa. Tulog na ang araw at tahimik na ang lahat. Kaya napagod na siya. Pagod na pagod at nakatulog. Nakakatulog si Jose kapag boring ang kwento. Good night, Jose. Yuhu! Ang saya naman ito! Uy, Jose, mukhang uulan, ha? Pumasok na tayo sa loob. Ayoko! Gusto ko muna dito sa labas. Jose, umuwi na tayo. Sige na nga, pumasok na tayo sa loob. Jose, tuyuin mo agad ang sarili mo, baka magkaroon ka ng sipon. Okay naman ako. Achoo! Bakit ka nangangatog? Ay, bakit ang lamig dito? Malamig? Ang weird, ha? Tingnan ko nga kung mainit ka. Sobrang init mo. Nako, matindi ang sipon mo. Paano naman ako gagaling sa sipon ko? Isipin ko lang, uminom ka ng gamot. Ano bang lasa niyan? Lasa siyang gamot. Yak! Gusto ko ng lasang strawberry na gamot. Wala tayong lasang strawberry na gamot dito. Di ayoko niyan. Achoo! Kailangan mo tong injection para lang tong kagat ng langgam. Ayoko ng injection! Relax, Jose. Hindi yan masakit. Kung ganun, bakit hindi ka rin magpa-injection? Achoo! Kasi hindi ako ang may sakit. Paano kung uminom ako ng mainit na sabaw? Baka gumaling ako. Magandang ideya, Jose. Pero kung di umepekto, i-inject na kita. Eto na. Ang sarap. Ay. Anong problema, Jose? Masakit ang lalamunan ko. Hi, Jose. Hindi ka talaga okay. Kailangan kitang alagaan, kundi hindi mo makakain ang mga pinakagusto mong pagkain. Talaga? Kahit cake o ice cream? Bawal. Naku, gusto ko nang gumaling. Aalagaan kong sarili ko. Gamot na talagang lasang gamot. Sige, inumin ko na kung dyan ako gagaling. At ngayon, mainit na sabaw para gumaling ka. Ang sarap! Tingnan ko ulit kung may sakit ka pa. Jose, okay ka na. Anong nararamdaman mo? Nagugutom ako. Pwede tayo magluto ulit ng sabaw?
Gusto ko talaga ang keso na sandwich. Hala, wala palang keso. Gusto ko lang naman ng isang malaki at masarap na keso. Ay, Jose, pwede naman natin yang gawin sa ibang araw. Tingnan mo, may nahanap akong jelly. Sige na, baka pwede na. Matutulog na ako. Sana na lang managinip ako ng keso na sandwich. Wow, tignan mo yung buwan. Ang ganda niya. Mukha siyang isang higanting bola ng keso. Gusto ko sanang tikman. Jose, bakit hindi tayo gumawa ng spaceship para makapunta tayo dyan? Spaceship? Ang gara. Yan ang gusto kong gawin. Lima, apat, 3, 2, 1. Ingat sa biyahe, Jose. Higanting bola ng keso. Parating na ako. Wow, tignan mo yung buwan. O di kaya isang higanting bola ng keso. Ay, naku po, meteorites! Grabe talaga. Nakarating na ako? Ang galing! Nandito na ako! Nakakatawa. Hindi pala siya mukhang keso pag malapit na. Ano ba yan? Isang Martian monster? Wala ako sa buwan. Nasa Mars ako. Relax lang, alien. Peace tayong dalawa. Kakain lang ako ng isang chunk ng kesong buwan. Mukhang di masarap ang Mars. Hala, heto na ang katapusan. Gumana. Papunta na ako sa buwan. Paalam, alien. Wow! Isang maliit na hakbang ko, isang higanting hakbang para sa tiyan ko. Kainan na! Bumalik ka dito, bola ng keso! Ang sarap! Ang sarap-sarap talaga ng buwan! Jose! Jose! Gising na! Binabangungot ka. Okay lang yan.
Bangungot nga talaga siya. Naku, mas gusto ko tuloy kumain ng keso ngayon. Sandali lang, Jose. Gusto kong ipakita sa iyo yung nahanap ko. Tada! Ayan, keso. Yan ang pinakagusto ko. Masarap. Wow, sobrang init. Gusto kong gumawa ng ice cream, pero pag ganito kainit, kailangan ko ng ice cream tower. Okay na ideya, Jose. Kunin ko na yung blender para makapag-umpisa tayo. Di natin kailangan yan. Tignan mo ito. Ice cream maker. 2 segundo lang gawa na. Di na kailangang maghintay. 2 segundo? Weird niyan. Imposible yata. Di imposibleng magkaroon ng ice cream. Maglagay lang ng maraming prutas. Tapos, marami na tayong ice cream. Tada! Hala, ice cream juice. Di yata magandang klase yan. Maganda ito. Mukhang kulang lang sa power. Lagyan natin ng ice cubes. Ngayon, paglabas ng ice cream, siguradong super lamig na yan. Ay, Jose, sobrang lamig naman yan. Para sa'yo ito. Tayo na lang ang gumawa ng ice cream kaya tiyak na mag-e-enjoy tayo. Di na kailangan yan. Palagay ko kulang lang sa yelo. Dadamihan pa natin ngayon ng yelo para lumamig talaga. Palagay ko okay na to. Yehey! Ice cream tower! Hi, Jose. Mukhang popsicle lang. Walang problema. Pwede naman nating kainin. Nasira na, Jose. Sako nga. Sandali. Dalawang segundo frozen na. Parang imposible nga yun. Alam mo, Jose, kalimutan na lang natin yung ice cream. Hindi pwede. Kahit sumuko na ako sa machine pero hindi ako susuko sa ice cream. Pero ano ang gagawin mo? May kakilala ako na mas magaling gumawa ng ice cream kaysa sa machine na to. Sino yun? Ako. O siya, Jose. Kumuha pa tayo ng prutas. Maghintay na lang tayo.
Wow! Love ko tong ice cream tower ko. Kaya lang may isang bagay na kulang. Ano ba yung kulang? Ang kainin. Ang sarap. Sulit ang paghihintay natin.